Buong magdamag na hindi nakatulog ang mga residente ng Barangay Kayang Extension, Baguio City. Dulot yan ng malakas na buhos ng ulan dala ni Bagyong Maymay. Pero bukod dyan, isa sa kanilang ikinabahala, ang ragasa ng tubig. Sa kuwang video ng isang netizen, kita kung paanong nagmistulang falls ang pagbagsak ng tubig. Ang problema, hindi lamang basta tubig ang umaagos, may halo na rin kasi itong putik. Sa lakas ng ragasa, ang pinaghalong tubig at putik, pumasok na sa bahay nila Paulo. 7 bahay rin ang nadamay. Pangalawang beses na raw itong nangyari. Hindi lang po kasi siya tubig, tapos may kasama rin po siyang mga putik-putik. Kaya po, yun, mahirap rin po na ano. Sakit sa ulo, sir? Opo, sobro po. Talaga pong naglimas na po agad kami ng tubig para po mawala na dito. Laking abala na rin daw ito sa mga residente tulad ni Carol na 2 araw nang hindi pumapasok sa trabaho para linisan ang kanilang bahay. Siyempre, ayusin yung dyan sa harap para naman makapagtrabaho kami. Kasi siyempre, kung uulan, bubuhos yung ulan, hindi kami makapasok. Lagi na lang yan ang binabantayan namin. Kaya nga, inaano ko na kung pwedeng may mautusan, pahalo blocks ko na lang to kasi wala naman silang action eh. Kung inspection lang, walang mangyari. Dapat action agad, di ba? Kasi mahirap na. Napaflood kami lagi dito sa totoo lang. Hindi na nagtatrabaho yung nagkakasakit na. Di masisipre, masisira din yung mga appliances. Ang malakas na ragasan ng tubig nagmumula pala sa tubong ito. Ayon sa mga residente, ang tubo konektado sa isang drainage ng isang construction site. Kinol din namin ng attention, pumunta ako personally doon sa site mismo na kung saan kinokontak namin si engineer na may in charge doon sa site na nagkakos ng flooding. Sad to say, wala sila that time. CDRMO, rumisponde din naman kaagad, tsaka BCPO to check the flooded area. Ang construction site, personal naming binisita kanina. Doon, tumambad sa amin ang naipon ng tubig. Pansamantala itong hinarangan ng lupa. Yun lang, maging ang hinarang na lupa, malambot na rin. Dahilan, para maging ako, lumubog din sa putik. Nang tanungin namin ang ilang mga tauhan, wala raw doon ang mismong kontraktor ng proyekto. Isa sa mga itinuturong dahilan sa pagragasaan ng tubig dito sa kabahayan sa may Kayang Extension ay itong construction site na ito. Kaya naman para mapigilan na yung pagbaba ng tubig doon sa mga kabahayan ng mga residente, nagtulong-tulong na yung mga construction worker na maglagay ng mga sandbags. Ang construction site, 2 beses na raw na ininspeksyon ng City Engineering Office. Yun ang nangyari doon. Apparently may construction dito sa taas na na-impound yung water and then bumigay yung fence nila, then pumunta sa may residence sa baba. This has been inspected twice na ng ating city building and ating city engineers. Nasabihan naman na yung contractor. That's just not really sure kung ginawa yung recommended na dapat i-siphon yung water and then magawa ng temporary diversion para hindi pupunta sa residence sa baba. Hiling ng mga residente na mabigyang pansin ang kanilang hinaing, lalo pat hindi na lamang usapin ang kalinisan ng kanilang nagiging pangamba, kundi ang kanilang kaligtasan at kabuhayan. Jose Robert Inventor, Nation on the Move!